Naalala ko, isang umaga, habang nagtitimpla ako ng kape sa kusina, lumapit ang aking anak na lalaki, kasama ang kanyang asawa. Sinabi niya, kailangan daw naming ibenta ang bahay na ito. Ang bahay na pinundar ng lola ko. Para daw sa kanilang negosyo. Narinig ko ang bawat salita, pero nanatili akong tahimik. Sa loob ko, bumubuo ako ng plano. Hindi nila alam, ang bahay na ito, mas matibay pa sa kanilang mga pangarap. Bago tayo magpatuloy, kung maaari, mag-subscribe ka sa channel at sabihin mo sa comments kung saan ka nakikinig ngayon, ikatutuwa ko talagang malaman iyon. 62 taong gulang na ako, si Aling Aurora. Nakaupo ako ngayon, mag-isa, sa malawak na salas ng aming mansyon. Isang linggo na ang lumipas simula nang natapos ang lahat, ang aming diborsyon ni Mang Cardo. Hindi ko maikakaila, may kakaibang katahimikan ang bumabalot sa buong bahay. Hindi ito ang katahimikan ng pag-iisa o ng kawalan. Hindi ito ang katahimikan na nagdadala ng lungkot. Mas gusto kong sabihin, isa itong kapayapaan. Isang kapayapaan na matagal kong hinanap. Kung minsan, naiisip ko, paano kaya kung naging ganito na lang noon pa? Kung ganito katahimik ang mga gabi at hindi puno ng ingay ng mga pagtatalo. O kaya, ng ingay ng mga salitang nagpapababa ng iyong pagkatao. Pero ang kapayapaang ito ngayon, nagpapaalala sa akin ng ibang uri ng ingay. Ang ingay ng katahimikan mismo sa isang gabi. Sa isang gabing hindi ko malilimutan kailanman. Naaalala ko pa ang bawat detalye. Parang kahapon lang nangyari. Ang gabi iyon sa ang piling lupon. Ang tingin sa mga mata ni Mang Cardo. Ang pagbagsak ng kanyang mundo at ng mundo ng mga kasamahan niya. Humigit kumulang 3 buwan na rin ang lumipas simula noon. Isang gabi iyon. Ang gabing iyon ng pagdiriwang ni Mang Cardo. Akala niya siya ang bida. Akala niya, sa wakas, nakuha na niya ang lahat ng kanyang pinangarap. Pero ang totoo, iyon ang gabing binuksan ko ang isang pinto. Isang pinto na matagal kong isinara. Ang lamig ng marmol sa ilalim ng aking mga paa. Ang bawat hakbang ng Manolo Blahnik na sapatos, nag-iiwan ng tunog sa malawak na pasilyo ng ang piling lupon. Suot ko ang Balenciaga na damit na minana ko kay Lola Valentina. Ang damit na sabi niya, isuot ko kapag handa na akong ihayag ang lahat. Ang damit na pinili niya para sa mga laban. Ang damit na pinagmulan ng aking kapangyarihan, sa tingin ko, naalala ko ang tingin ni Mang Tony, ang aming driver, sa rearview mirror. Mga luha sa kanyang mga mata. Ginang Aurora, sabi niya, mukha kang si Lola Valentina ninyo noong malapit na siyang sirain ang isang tao. Natawa ako ng bahagya. Hindi niya alam kung gaano siya katumpak. Pagpasok ko sa Salon Churchill, nakita ko si Mang Cardo. Nakatalikod siya sa akin, nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mukha ay namumula sa alak at sa kanyang pagmamalaki. Nagmamayabang siya tungkol sa mga kasunduan, mga milyon, mga koneksyon. Hindi niya alam na ako ang pinakamalaking koneksyon sa lahat. Nakita ko rin ang mga mukha ni Mang Danilo, Mang Arturo at Mang Benjo. Ang mga lalaking pinaniwalaan ni Mang Cardo na kanyang mga kaibigan. Ang mga lalaking nakautang sa akin ng membership sa ang piling lupon. Ang mga lalaking nag-appear sa kanya, nagbibigay ng mga papuri. Ang mga papuring sa huli ay magiging abo, ang bawat hakbang ko ay mabagal. Sinadya ko. Bawat segundo ay mahalaga. Bawat segundo ay isang paalala sa 4 na taon ng paghamak. 4 na taon ng pagpapaubaya. 4 na taon ng pagtatago, nang marinig ng lahat ang anunsyo ni Tatay Nestor, ang aming pinagkakatiwalaang manager ng ang piling lupon, parang bumagsak ang lahat. Mga Ginoo, sabi niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Si Ginang Aurora na Ruiz, may-ari at tagapangulo ng pamana ni Aurora Holdings, Inc., at may-ari ng ang piling lupon. Ang katahimikan. Ang biglang katahimikan. Parang huminto ang oras. Ang bawat tingin, bawat reaksyon, nakaukit sa aking isip. Ang bibig ni Carlita Montenegro nakanganga.
Ang mukha ni Mang Danilo namutla. At si Mang Cardo, ang mukha niya ay dumaan sa 1,000 emosyon. Pagkalito, pagtataka, pagkaunawa at sa huli, purong takot. Tiningnan niya ako. Ang Balenciaga na damit. Ang mga Manolos. Ang mga hikaw na diamante ni Lola Valentina. Ang lahat ng bagay na sinabi niyang simple lang ako para intindihin. Ang lahat ng bagay na hindi niya pinansin na alam niyang hindi ako magkakaroon. Nais mong manatili ako sa aking lugar, mahal, tanong ko sa kanya, ang boses ko ay kalmado, halos mapaglaro. Ito ang aking lugar. Nangyari lamang nakasama nito ang lahat ng gusali na pinagsisikapan mong mapabilib ang mga tao sa loob ng 3 taon. Sa gabing iyon, tinalikuran ko ang nakaraan. Tinanggal ko ang kanilang mga membership. Isinara ko ang deal na akala ni Mang Cardo ay kanya, ang 2.4 na bilyong piso na kasunduan sa mga kasosyo mula sa Mexico. Ang gabing iyon ang katapusan ng kanyang mundo. At ang simula ng sa akin. Ngayon, nakaupo ako muli dito. Sa tahimik na mansyon na ito, nararamdaman ko ang kapayapaan na dala ng pagkakaroon ng iyong sariling lugar. Ang lahat ng ingay ay huminto. Ang mansyon na ito, na dating pakiramdam ko ay isang kulungan, ngayon ay isang santuwaryo. Ito ang kapayapaan na matagal kong hinintay. At ito ang kapayapaan na, sa wakas, ay sa akin. Ang kapayapaan sa mansyon. Ito ang aking santuwaryo ngayon. Pero minsan, naiisip ko, gaano karaming kapayapaan ba ang kailangan ng isang tao bago siya makaramdam ng pagkabagot? O bago siya makaramdam ng pananabik sa mga ingay na dati ayaw niya? Habang nakaupo ako rito, madalas kong maalala ang lumipas. Ang aming munting apartment noon. Ang simpleng buhay na iyon. Ang buhay na akala ni Mang Cardo ay ang lahat ng kaya ko. Noon pa man, mula pa noong bata ako, iba na ang mga turo ni Lola Valentina. Iba sa nakikita ko sa iba. Hindi siya katulad ng ibang lola na puro lambing. Hindi, si Lola ay may sariling paraan. Aurora, sasabihin niya, ang kanyang mga mata ay matalim pero puno ng pagmamahal. Ang pinakamalakas na tao ay ang taong hindi pinapansin. Ang taong hindi nakikita. Sila ang nakakakita ng lahat. Madalas kaming umupo sa kanyang munting hardin. Magmamasid. Mananahimik. Itinuro niya sa akin kung paano makinig ng hindi nagsasalita. Kung paano magmasid ng hindi nakikita. Ang katahimikan, sabi niya, ay hindi kahinaan. Ito ay isang baluti. Isang baluti na hindi nakikita. Hindi nila alam kung ano ang binabato nila sa iyo, kung hindi nila alam kung sino ka talaga. Noon, hindi ko gaanong naiintindihan. Akala ko, sadyang kakaiba lang si Lola. Pero ngayon, malinaw na sa akin ang lahat. Ang bawat turo niya ay para sa hinaharap. Para sa mga araw na kailangan kong harapin ang mga Mang Cardo ng mundo. Ikinasal kami ni Mang Cardo ng bata pa ako. 18 taong gulang. Noon, iniisip ko, siya na ang aking mundo. Ang pag-ibig. Ang pangarap. Lumipat kami sa isang maliit na apartment. Hindi ito masikip pero hindi rin maluwag. Sapat lang. Sa kanyang paningin, ito ang aming abot kaya. Sa kanyang paningin, ang ganitong buhay ang nararapat sa isang babaeng tulad ko. Ang isang babaeng, sa kanyang salita, ay masyado kang simple. Madalas niya itong sabihin. Sa tuwing may kaibigan siyang pupunta. Sa tuwing may handaan kami. Si Aurora, masyado siyang simple para sa mundong ito, para sa mga kasamahan ko. Sasabihin niya habang nakatingin sa akin na parang nagmamalaki. Hindi ko alam kung nagmamalaki siya sa akin o sa kung paano niya ako na isa ka isa kanyang simple na buhay. Sa loob ko noon, mapait ang ngiti ko. Ngiti na hindi niya nakikita. Dahil habang nagluluto ako ng simpleng almusal para sa kanya o nag-aayos ng aming pantry, ang isip ko ay nasa ibang lugar. Nasa pamana ni Aurora Holdings, Inc. Nasa mga numero.
Sa mga bilyong piso na pinamamahalaan ko. 4,800,000,000 piso, iyon ang halaga. Isang numero na hindi niya kailanman naisip na kayang hawakan ng isang simple na babae. Pero hindi siya nagtanong. Hindi niya kailanman naisip na magtanong. Madalas, gigising ako ng maaga tuwing Martes at Huwebes. Magpapanggap akong pupunta sa Civic Center para sa mga computer class. Iyon ang kwento na sinabi ko kay Mang Cardo. Ang kwento na mas madali niyang paniwalaan. Ang kwento na, para sa kanya, ay akma sa aking simple na pagkatao, pero ang totoo, pupunta ako sa aking tunay na opisina. Isang opisina na malayo sa mata ng publiko. Isang opisina na nasa isang gusaling hindi niya kailanman napansin. Isang opisina na may pangalan ng lola ko sa front desk. Ang pamana ni Aurora Holdings, Inc., mayroon kaming Bentley. Kulay itim. Hindi nakapangalan sa akin o sa kanya. Nakapangalan sa kumpanya ni Lola. Isang simbolo ng kapangyarihan na hindi niya kailanman napansin. Nakapark yun sa isang pribadong garahe para sa mga araw na kailangan kong maging ako. Ang tunay na ako. Ang mundo ni Mang Cardo ay puno ng mga labels. Ng mga tatak. Ng Rolex. Ng Hermes. Ng ang piling lupon. Lahat ay para sa panlabas na tingin. Lahat ay para sa status. Sa pagkilala ng iba. Sa kanyang paningin, ako ay isang kasangkapan lamang ang nagpapanatili ng ayos ng kanyang buhay. Isang tagapamahala ng tahanan. Upang siya ay makahabol sa kung ano ang tingin niya ay mahalaga. Ang kanyang mundo ay maliit. Maliit at puno ng kanyang sariling bulag na pagmamataas, hindi siya kailanman nagkaroon ng interes sa kung ano ang nasa loob ko. Sa aking mga iniisip, sa aking mga pangarap, o sa aking nakaraan. Dahil sa kanyang pagmamalaki, hindi niya nakita ang mga bakas. Ang mga maliliit na pahiwatig. Ang mga anino ng katotohanan na palaging nasa paligid niya. Iyon ang simula ng lahat. Ang pagiging simple ko. Hindi ito dahil sa kawalan. Ito ay dahil sa isang desisyon. Isang desisyon na minana ko kay Lola Valentina. Isang desisyon na, sa huli, ay magpapalaya sa akin. At magiging dahilan ng pagbagsak niya, ang kapayapaan sa mansyon, may kamatayan. May kalungkutan. At minsan, may nakakapagod na katahimikan. Pero bago ang kapayapaang ito, may isang bagyo. Isang bagyo na dahan-dahang lumaki. Isang bagyo na matagal kong naramdaman, ngunit pilit kong binaliwala. O pilit kong pinaniwalaan na magbabago. Naaalala ko ang mga gabing iyon. Ang pag-uwi ni Mang Cardo. O ang hindi niya pag-uwi. Lahat ng gabi, iyan ang madalas niyang dahilan. May emergency ng kliyente, sabi niya. Importante ang trabaho, Aurora. Kailangan kong maging ganito para sa ating kinabukasan. Maniniwala ba ako sa kanya noon? Dahil mahal ko siya. O akala ko mahal ko siya. Dahil naniniwala ako na ang lahat ng pagod ko, ng pagsuporta ko, ay may patutunguhan. Pero unti-unting nagbago ang mga dahilan niya. Ang mga lahat ng gabi ay naging regular na. Tuwing Martes, ang mga emergency ng kliyente ay naging palaging sa ang piling lupon. Ang club na iyon. Ang club na, sa aking puso, ay hindi lang isang gusali. Ito ang pamanan ni Lola. Si Aling Nena, ang aming matagal ng labandera. Siya ang nagsimula ng lahat. Hindi niya alam. Hindi niya sinadya. Isang umaga, nang kukunin ko ang mga damit ni Mang Cardo, nag-usap kami sa aming kusina. Amoy sariwang labada. Amoy kapayapaan. Ginang Aurora, sabi ni Aling Nena, ang kanyang mga mata ay nakangiti. Nakita ko si Mang Cardo ninyo noong nakaraang Martes, doon sa ang piling lupon. Ay, ang ganda ng kasama niya. Blonde. Napakaganda. Para akong binuhusan ng malamig na tubig.
Martes. Lagi siyang may emergency ng kliyente tuwing Martes. Kasamahan niya siguro sa trabaho, Aling Nena, sagot ko. Pilit kong pinatatag ang boses ko. Ang kamay ko ay bahagyang nanginig habang inaabot ang bayad. Pero ginang, patuloy ni Aling Nena, hindi pa rin nawawala ang ngiti. Lagi raw po, sabi ng pamangkin kong taga-park. Laging Martes. Laging sa iisang mesa. Ang ganda raw po ng tawa. Ang gaan daw po ng loob niya kay Mang Cardo. Isang blonde. Carlita Montenegro. Ang pangalan ay bumulong sa aking isip. Ang asawa ng isa sa mga kasamahan niya. Ang pangalan na matagal ko nang naririnig sa kanyang mga kwento. Ang mga kwento na, ngayon, ay parang mga talim na humiwa sa aking puso. Ang sakit. Masakit marinig mula sa iba. Masakit malaman na ang iyong pinagkakatiwalaan ay may ibang mundo. Makalipas ang ilang araw, dumating si Manang Beth, ang aking pinsan. Namumugto ang kanyang mga mata. Hawak niya ang kanyang Louis Vuitton bag na mas mahal pa sa upa namin noon. Pero ang mukha niya, walang halaga ang kahit anong mamahaling bag para takpan ang pagod at sakit. Aurora, sabi niya, halos maiyak. Ginawa na naman ni Mang Roberto. Ang asawa niyang, tulad ni Mang Cardo, ay puno rin ng mga emergency ng kliyente. Nakakita ako ng mga resibo. Ang personal trainer niya. Imagine, Aurora. 42 taong gulang na ako. Kailan ako naging disposable na asawa? Niyakap ko siya. Walang salitang makakapagpagaling sa sakit niya. Naramdaman ko ang kanyang pagkabigo. Ang kanyang pagkasira. At sa loob ko, naramdaman ko rin ang pagkabigo ko. Ang pagkasira ko. Alam mo, sabi niya sa pagitan ng hikbi, dinala niya para sa ang piling lupon. Sa private dining, lahat ng staff, alam. Tinitingnan akong awa ng awa tuwing nandoon ako. Ang piling lupon. Ang club ko. Ang mga staff ko. Nakita nila ang lahat. Nakita nila ang pagkasira ng aking pinsan. At, sa loob-looban ko, alam kong nakita rin nila ang pagkasira ng aming pamilya. Isang araw, kailangan ni Manang Beth ng kumot. Aurora, nasaan ang mga kumot mo? Ginaw na ginawa ko. Nagmamadali siya papuntang hallway. Nasa itaas na shelf ng kabinet sa hallway, sabi ko, hindi gaanong iniisip. Narinig ko ang tunog. Hindi sigaw. Isang matalim na paglanghap. Na parang huminto ang lahat. Pagdating ko sa hallway, nakita ko si Manang Beth nakaupo sa sahig. Napapalibutan ng mga papeles. Mga financial statement. Mga titulo ng lupa. Investment portfolio. At doon, sa harap niya, ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng ang piling lupon. Malinaw na nakasulat ang aking pangalan. Aurora D. Ang boses niya ay nanginginig. Ano ito? Lumuhod ako sa tabi niya. Pinulot ko ang mga papeles. Isang bagay na hindi alam ni Mang Cardo. Hindi niya alam. Ikaw ang may-ari ng ang piling lupon. Ang club na pinaninirahan niya at ni Mang Roberto. Hindi makapaniwala si Manang Beth, ipinaliwanag ko. Ang pamana ni Lola Valentina. Ang kanyang mga turo. Ayaw kong makasal sa akin si Mang Cardo dahil sa pera ko. Gusto kong malaman kung ako ba ang mahal niya, o ang ideya ng kung ano ang kaya kong ibigay. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono. Kailangan mong makita ito. Binuksan niya ang kanyang Instagram. Ang profile ni Carlita Montenegro, 12 litrato sa loob ng 6 na buwan. Lahat ay may jotag sa ang piling lupon. Lahat ay sinadyang itago si Mang Cardo. Pero alam ko ang kanyang relo. Ang kanyang kamay. Ang paraan ng kanyang paghawak ng baso ng alak. Work lunch with brilliant minds, sabi sa caption. Ang manggas ni Mang Cardo ay kitang-kita sa gilid ng frame. Discussing features with someone special.
Ang kanyang refleksyon sa salamin ni Carlita. Some conversations change everything. Ang kanyang monogram cufflinks, malinaw na nakikita. Ipinapakasal ka niya, bulong ni Manang Beth. Tingnan mo ang pag-unlad. Ang mga larawan ay nagiging mas matapang, ang mga caption ay nagiging mas malapit. Nagmamarka siya ng teritoryo. Nagtagis ang aking mga panga. Hindi na ito tungkol sa pagiging disimpled ko. Hindi niya ako tinanggihan dahil doon. Mayroon na siyang kapalit. Isang tao na ang asawa ay palaging wala. Isang tao na ang kanyang desperasyon sa status ay kasing tindi ng sa kanya. Mali ba ako na magtiwala sa kanya? Binigyan ko ba siya ng labis sa sarili ko? Minsan, naiisip ko kung paano kaya kung naging mas vocal ako noon. Kung nagsalita ako ng mas maaga. Sa inyong palagay, kailan ba ang tamang panahon para kumilos? Matapos ang lahat ng aking nakita. Matapos maramdaman ang bawat patak ng pagtataksil. Isang kakaibang kalmado ang bumalot sa akin. Hindi ito ang kalmadong dulot ng pagtanggap. Hindi. Ito ay ang kalmadong dulot ng isang desisyon. Isang matibay na desisyon. Naramdaman ko ang init ng dugo ni Lola Valentina sa aking mga ugat. Ang kanyang karunungan. Ang kanyang lakas. Ito ang oras. Ang oras na matagal niyang pinaghandaan para sa akin. Kinuha ko ang aking telepono. Nag-scroll ako sa aking mga kontak. Hanggang sa nakita ko ang pangalan. Tatay Nestor. Ang numerong iyon. Ang numerong ibinigay sa akin ni Lola bago pa man siya pumanaw. Gamitin mo iyan, Aurora, kung handa ka na. Sabi niya. Isang matalim na paglanghap. Pagkatapos tinawagan ko. 2 ring. Pagkatapos isang boses. Kalmado. Professional. Ginang Aurora na Ruiz. Tatay Nestor, sabi ko. Naramdaman ko ang bigat ng pangalan. Ang bigat ng mga responsibilidad na kasama nito. Alam ko. Iyon ang kanyang sagot. Walang pagtataka. Walang tanong. Iniisip ko kung kailan ka tatawag. Matagal kitang hinintay, aking mahal na ginang. Sa kanyang boses, narinig ko ang pagmamahal. Ang paggalang. Ang katapatan. At narinig ko rin ang pagod. Ang pagod sa pagtatago. Sa pagpapanggap. Handa na ako, Tatay Nestor. Iyon ang lumabas sa aking bibig. Parang isang panata. Mabuti. Ang kanyang tinig ay malalim. Nag-iwan si Lola Valentina mo ng detalyadong plano. Hindi mo pa rin siya nakakalimutan. May mga araw na pakiramdam ko, nasa paligid lang siya, naghihintay. Sinabi niya sa akin ang mga kwento. Kung paano siya pinagkatiwalaan ni Lola. Kung paano siya tinuruan ni Lola na magmasid. Kung paano bawat kasapi ng ang piling lupon ay may sariling kwento. Sariling lihim. Lahat nakatago sa isang database na binuo ni Lola. Sinabi niya sa akin, sabi ni Tatay Nestor, na ikaw ang makakaintindi sa lahat ng ito. Ang bawat detalye. Ang bawat hakbang. Hindi paghihiganti kundi hustisya. Ang hustisya na karapat-dapat para sa iyo at para sa kanyang pamana. Pinag-usapan namin ang hapunan. Ang hapunan ni Mang Cardo. Ang kanyang pagdiriwang. Inirekomenda niya ang Salon Churchill, sabi ni Tatay Nestor. May kaunting tawa sa kanyang boses. Mayroon siyang magandang panlasa para sa mga silid na hindi niya kayang bayaran. Bawat detalye ay plinano. Ang seating arrangement. Kung saan upo si Mang Cardo. Kung sino ang upo sa tabi niya. Kung kailan ako lilitaw. Hindi masyadong maaga, hindi rin masyadong huli. Pagkatapos ng pampagana, bago ang pangunahing ulam, sabi ni Tatay Nestor. Kapag lumuwag na ang mga dila dahil sa alak, ngunit hindi pa malabo ang kanilang pag-iisip. Kinuha ko ang Bentley. Ang itim na Bentley.
Hindi ako dumaan sa aming apartment. Dumiretso ako sa gusali ng pamana ni Aurora Holdings, Inc. Ang aking tilihim na opisina. Ang lugar na akala ni Mang Cardo ay isang civic center. Pagpasok ko sa lobby, nagtataka ang mga tao. Hindi nila ako nakikita doon ng madalas. Naramdaman ko ang mga tingin. Ang mga bulong, sumakay ako sa pribadong elevator. Direkta sa aking opisina. Ang ika-14 na palapag. Ang kalahati ng palapag na iyon, lahat ay sa akin. Dinisenyo ni Lola. May malalaking bintana. Ang tanawin ng buong syudad nakalatag sa aking paanan. Ang syudad na tahimik niyang sinako. At ngayon, ako ang magpapatuloy, umupo ako sa kanyang malaking mesa. Ang katad na upuan. Pakiramdam ko, naroon siya, nasa tabi ko, binuksan ko ang database ng ang piling lupon sa aking laptop. Ang master files. Hindi lang pangalan at address. Bawat insidente, bawat reklamo, bawat lihim, lahat, detalyado. Unang tiningnan ko ang file ni Mang Danilo. Ang kanyang membership. 3 paglabag, sabi ko sa sarili ko. May kinalaman sa hindi nararapat na pag-ugali sa mga babaeng staff. 2 key settlement na binayaran ng palihim. Isang waiter na inilipat sa aming property sa Boracay, matapos siyang harapin ni Mang Danilo sa bodega. Si Mang Cardo, iniidolo ang lalaking ito. Tinawag niya itong tita ng industriya. Mapait akong umiti. Sumunod si Mang Arturo. Mas interesante ang kanyang record. Ang kanyang asawa, si Carlita. Ang kigandang blonde kinakasama ni Mang Cardo. 2 taon niyang sinubukan maging miyembro. 17 sulat. Bawat isa mas desperado kaysa sa nauna. Nag-aalok ng donasyon. Nagpapangako ng mga referral. Sa huli, naaprubahan lang matapos magbanta ang kanyang biyenan, isang hukom ng Korte Suprema, na imbestigahan ang aming liquor license. Ang kanyang desperasyon. Iyon ang magagamit ko. Si Mang Benjo. Sinubukan niyang bilhin ang kanyang membership sa halagang 3 milyong piso. Bago pa may magpaliwanag sa kanya na hindi kami tumatanggap ng suhol. Tanging kwalifikasyon lang. May note si Tatay Nestor, pero walang klase. Naaprubahan lang dahil sa pharmaceutical holdings ng kanyang biyenan. Bantayan ang hindi nararapat na pag-ugali. Tiningnan ko ang bawat isa. Ang kanilang mga lihim. Ang kanilang mga kahinaan. At bawat isa ay magiging bahagi ng aking plano. Kinabukasan, dinala ako ni Manang Beth sa Makati. Sa isang mamahaling boutique sa Ayala Avenue. Kailangan mo ng damit, sabi niya. Kailangan mo ng baluti. Pinigilan ko ang pagtutol ko sa gastos. Niyaya niya ako sa isang pribadong shopping room sa pinakaitaas na palapag. Hindi alam ni Mang Cardo ang lugar na ito. Dahil hindi siya kailanman lumampas sa mga karaniwang seksyon, inilabas ko ang aking American Express Centurion card. Ang itim na card. Ang card na nakakonekta sa pamana ni Aurora Holdings, Inc. Ang card na hindi kailanman nakita ni Mang Cardo. Dahil hindi siya kailanman nagtanong tungkol sa laman ng aking pitaka, bumilis ang tibok ng puso ng salisladi. Titanium, hindi plastic. Walang preset spending limit. Paano ko po kayo matutulungan ngayon? Ang kanyang saloobin ay nagbago. Kailangan ko ng bagay na magsasalita ng kapangyarihan, sabi ni Manang Beth. Bagay na magpapabangon sa bawat lalaki sa isang silid kapag pumasok siya. Ang sumunod ay isang pagbabago. Isang Balenciaga na damit. Kulay itim. Simple sa unang tingin. Ngunit kapag tiningnan mo ng mabuti, ang bawat tahi, bawat kurba, bawat detalya ay nagsasalita ng kapangyarihan. Mga Manolo Blahnik na sapatos na 4 na pulgada ang taas. Nagpabago ng aking tindig. Ang aking mga balikat ay naitulak paatras.
Ang mga hikaw na diamante ni Lola Valentina. Kinuha mula sa isang safe deposit box na hindi alam ni Mang Cardo. Nakatayo ako sa harap ng salamin. Hindi ko nakilala ang aking sarili. Hindi ito ang simpleng Aurora na nag-aayos ng pantry o tumatanggap ng mga insulto. Ito ang isang babae na nagmamay-ari ng mga gusali. Nagkokontrol ng mga kapalaran. Isang babae na kayang sirain ang isang tao. Sa isang salita, naramdaman ko ang presensya ni Lola Valentina. Ang kanyang espiritu. Ang pinakamalakas na tao ay ang taong hindi pinapansin. Ang kanyang mga salita ay umalingaw-ngaw sa aking isip. Iyon ang taong hindi nila nakikita hanggang sa huli na ang lahat. Napakalinaw ng lahat. Ang aking pagiging simple. Hindi ito kahinaan. Ito ay baluti. Ang pinakamabisang uri ng baluti ang araw na iyon. Ang araw bago ang lahat. Naaalala ko pa ang bawat sandali. Ang bawat amoy. Ang bawat tunog. Parang isang pelikula na paulit-ulit kong pinapanood sa aking isip, madaling araw pa lang. Kumilos na ako. Tulad ng dati. Naghanda ako ng almusal para kay Mang Cardo. Ang kanyang paboritong kape. Ang perpektong pagkaluto ng itlog. Ang lahat ng gusto niya. Ang lahat ng nakasanayan niya. Narinig ko siyang bumangon. Ang ingay ng kanyang mga yabag. Palapit sa kusina. Pagkatapos ang tunog ng pag-aayos ng kurbata. Ang kanyang Hermes. Laging Hermes, nandoon ako. Sa kusina. Nag-aayos ng kanyang mga gluten-free na biskwit. Sa perpektong pagkakasunod-sunod. Dahil insistente siya sa kaayusan. Sabi niya, nakakatulong daw iyon sa ilinaw ng pag-iisip. Mapait akong umiti. Lumipas ang katahimikan sa pagitan namin. Habang ako ay nagpapatuloy sa aking mga gawain. Iniisip ko, anong reklamo kaya ang ihahanda niya para sa araw na ito? Huwag mo akong ipahiya mamaya, sabi niya bigla. Ang kanyang tono. Kalmado. Walang pakiramdam. Parang nagsasalita lang tungkol sa panahon. Masyado kang simple para sa aking mayayamang kasamahan. Manatili ka sa iyong lugar. Ang lata ng San Marzano nakamati sa aking kamay. Eksaktong 400 gramo. Ayon sa label. Nag-concentrate ako sa bigat na iyon. Sa pakiramdam ng metal sa aking palad. Sa kahit anong bagay. Maliban sa pagnanais na humarap. At ipakita sa kanya. Kung gaano karaming pinsala ang kayang gawin. Ng 400 gramo ng dilatang kamatis. Sa kanyang perpektong ayos na buhok. Mula sa salas, narinig ko ang tasa ni Manang Beth. Lumalapat sa platito. Isang matalim na tunog. Narinig niya ang lahat. Sa pamamagitan ng aming manipis na dingding. Ang mga dingding na madalas ireklamo ni Mang Cardo. Pero hindi niya gustong lumipat. Dahil ang address ay kagalang-galang para sa kanyang calling cards. Siyempre, sabi ko. Ang aking boses. Matatag. Habang inilalagay ko ang lata sa tamang lalagyan. Naiintindihan ko. Naglabas si Mang Cardo ng isang tunog. Ng pagmamalaki. Yung klase na ginagawa niya. Kapag pabor sa kanya ang isang negosasyon. Kinuha niya ang kanyang travel mug. Ang kanyang kape. Eksaktong temperatura. At naglakad patungo sa pinto. Hindi man lang nag-abalang magpaalam. O lumingon man lang, sumara ang pinto ng apartment. Ang karaniwan nitong tunog. Mula sa maluwag na bisagra. Ang bisagra na lagi niyang ipinapangako na aayusin, lumitaw si Manang Beth sa aming kusina. Bago pa man nawala ang mga yabag ni Mang Cardo sa pasilyo. Ang mukha niya. Puno ng galit. Ang uri ng galit. Na nagpapabata sa kanya. Parang ang pinsan ko noon. Ang pinsan na ipinagtanggol ako sa mga nambubuli sa aming eskwelahan. Hindi ang babae.
na sinisira ng pagtataksil ng kanyang asawa, naaalala ko ang bawat hakbang. Ang bawat tibok ng puso ko. Hindi ito takot. Hindi rin ito paghihiganti lamang. Ito ay ang katahimikan bago ang isang malaking pagbabago. Ang katahimikan na matagal kong iningatan. Nakapark ang itim na Bentley sa ilalim ng portiko. Ang ilaw, ginto. Ang piling lupon kumikinang. Parang isang templo. Pero ito ay templo ko. Ang templo na binuo ng pawis at talino ni Lola Valentina, si Mang Tony, ang aming matandang driver, ang nagbukas ng pinto. Ang kanyang kamay, bahagyang nanginig. Ginang Aurora, bulong niya. Pagkatapos ay itinama niya ang sarili. Ginang na Ruiz. Maligayang pagdating sa ang piling lupon. Ang pangalan ko. Ang totoong apelyido ko. Lumutang sa hangin. Puno ng kahulugan. Alam ng lahat ng staff. Ang pangalan ko. Ang aking lola. Ang aming mga pamantayan, bumaba ako sa Bentley. Ang bawat click ng aking sapatos sa marmol. Parang isang tambol na nagpapahayag ng aking pagdating. Sa likod ng salamin, nakita ko ang mga staff sa lobby. Nagpipigil ng emosyon. Pilit na profesional. Pero alam kong gusto nilang makita. Ang babaeng matagal na nilang kilala sa mga pirma sa payroll. At sa mga sulyap sa mga legal na dokumento. Si Mang Pedro, ang aming head concierge. Matagal na siya sa amin. Nagsimula siya bilang bellboy sa ilalim ni Lola Valentina. Lumapit siya. Ang kanyang mga hakbang. Sinadyang kalmado. Pero halata ang pagmamadali. Ang kanyang perpektong ayos. May mga bakas ng pagkabigla. Bahagyang nanginginig ang mga kamay. Ang kanyang mga mata. Nagliliwanag. Sa pagitan ng emosyon at vindication. Ginang Aurora na Ruiz, sabi niya. Ang kanyang boses. Puno ng karanasan sa pagiging maasikaso. 40 taon. Naayos na ang lahat ayon sa inyong mga tagubilin. Ang Salon Churchill ay handa na. Ang mga staff ay nabigyan na ng kaalaman. At si Tatay Nestor ay naghihintay sa inyo sa Observatory Lounge. At si Mang Cardo, ang aking asawa. Nagbago ang ekspresyon ni Mang Pedro. Bahagyang bahagya. Ang profesional na diskresyon. Naglalaban sa personal na opinyon. Si Ginoong na Ruiz ay dumating 30 minuto na ang nakakaraan kasama ang kanyang mga kasosyo. Kasalukuyan niyang ini-entertain ang delegasyon mula sa Mexico. Ang paghinto bago ang ini-entertain. Sapat na iyon. Naisip ko si Mang Cardo. Nagpapakitang gila sa mesa. 3 baso na ng alak. Nagpapanggap na maimpluwensya. Sa loob ng aking establishmento. Habang ang tunay na kapangyarihan ay nakatayo sa lobby. Nakasuot ng sapatos ng designer. Si Carlita Montenegro, tanong ko. Nakaupo sa kanan ni Ginoong na Ruiz. Ang kanyang pagiging malapit ay napansin ng ilang asawa ng iba pang mga kasosyo. Siyempre, ang desperadong pag-akyat sa lipunan ni Carlita. Kasing sable ng neon sign. At ang mga asawa sa ang piling lupon. Sanay na sa pagkatalog ng hindi nararapat na pag-ugali. Para sa mga susunod na bala, naglakad ako sa lobby. Ang bawat click ng aking sapatos sa marmol. Parang humihila sa lahat ng tingin. Ang gabi. Ang night manager. Yumuko. Isang hindi sinasadyang paggalang. Na agad niyang sinubukang gawing kilos na parang may kinukuha sa kanyang mesa. 2 waiter. Bit-bit ang mga tray ng champagne. Huminto. Para panoorin ako. Ang buong kapaligiran. Nagbago. Parang kinikilala ng mismong gusali. Ang tunay nitong may-ari. Ay sa wakas dumating na ang Observatory Lounge. Nasa mezzanine.
Nakatanaw sa pangunahing dining area. Sa pamamagitan ng espesyal na salamin. Makikita mo ang labas. Ngunit walang makakakita sa loob. Nakita ko si Tatay Nestor. Nakatayo malapit sa bintana. Ang kanyang pilak na buhok. Sumasalamin sa malambot na ilaw. Nakatingin siya sa Salon Churchill sa ibaba. Dumating kayo ng eksakto sa oras, sabi niya, hindi lumingon. Matutuwa si Lola Valentina ninyo. Lumapit ako sa kanya. Tumayo kami sa bintana. Pinagmamasdan ang eksena sa aking pribadong dining room. Ang Salon Churchill. Ito ang korona ng ang piling lupon. Bilog. May bintana mula sa sahig hanggang kisam. Nagbibigay ng panoramic view ng syudad. Isang baccarat chandelier. Mas mahal pa sa taunang sahod ng karamihan. At isang mesa. Kayang upuan ang 20. Ngunit ngayon, 12 lang si Mang Cardo. Nakaupo sa tingin niya ay ulo ng mesa. Nakatalikod sa pinto. Isang posisyon na magpapatawa kay Lola. Huwag kang kailanman upo ng nakatalikod sa pasukan, itinuro niya sa akin. Ganoon mo hindi nakikita ang pagdating ng iyong mga kaaway. Nagkikilos siya. Malakas. Hawak ang kanyang baso ng champagne. Ang kanyang mukha. Namumula. Sa alak. At sa pagmamalaki sa sarili. Ang mga executive mula sa Mexico. Si Ginoong Javier. Ginoong Luis. Ginang Elena. Ayon sa aking mga file. Nagpapanggap na interesado. Pero hindi maitago ang kanilang pagkabagot. Narinig na nila ang kwentong ito noon. O mga bersyon nito. Mula sa dose-dose ng mga kumpanya ng batas sa Pilipinas. Na sinusubukang pumasok sa mga merkado ng Latin America. Nang hindi naiintindihan ang kultura. Si Mang Danilo. Nakaupo sa kaliwa ni Mang Cardo. Ang kanyang mukha. Pula na sa alak. Paminsan-minsan ay sumisingit. Sa mga komento. Na pagkatapos ay pinalalabas ni Mang Cardo na parang sarili niyang ideya. Si Mang Arturo. Nakayuko sa kanyang telepono. Nagtatype. Na may matinding pagtutok. Parang may pinamamahala ang krisis. Marahil ay may kinalaman sa kanyang asawa. Ang lalong nagiging halata na atraksyon kay Mang Cardo. Si Carlita Montenegro. Nakaposisyon ng malapit kay Mang Cardo. Hanggat pinahihintulutan ng social decorum. Ang kanyang upuan. Nakahilig sa kanya. Ang kanyang body language. Sumisigaw ng pagiging available. Sa sinumang may mata. Bawat ilang segundo. Hinihipon niya ang braso ni Mang Cardo. Ang balikat. Ang likod ng upuan. Bawat pagdampi. Tumatagal ng bahagyang masyadong matagal. Para maging kaswal. Ang kanyang singsing sa kasal. Isang magarbo na display ng diamante. Na binili ng kanyang asawa. Para bumawi sa kanyang mga pagliban. Nahuli nito ang ilaw sa bawat galaw. Si Mang Benjo. Nakaupo sa pinakadulo. Hindi kasama sa pangunahing usapan. Pero tumatawa ng masyadong malakas. Sa bawat biro. Desperadong mapabilang. Sa isang bilog na hindi siya lubos na tatanggapin. Ang kanyang asawa. Isang balisang babae. Na tila mas gustong nasa ibang lugar. Yakap-yakap ang kanyang bag sa kandungan. Walang sinasabi. Nasa ika-4 na baso ng champagne na ang asawa mo, klinikal na sabi ni Tatay Nestor. Ang kanyang kakayahan sa pagpe-present. Kadalasang bumababa pagkatapos ng 3. Hayaan mo siyang uminom, sabi ko. Ang mga dila ay nagbubunyag ng tunay na kaisipan. Kinuha ni Tatay Nestor ang kanyang iPad. Nag-swipe ng mga screen. Sa sanay na kahusayan, ang photographer ay nakaposisyon sa timog silangan. Malinaw ang mga anggulo ng buong mesa.
Ang mga staff ay inutusan na maghatid ng pampagana sa 9 na minuto. Ang pangunahing ulam sa 9 at 45 minuto. Ang iyong pagpasok ay nakatakda para sa 9 at 15 minuto. Pagkatapos ng pampagana, ngunit bago ganap na maging negosyo ang usapan, ipinakita niya sa akin ang isa pang screen. Ang mga record ng membership ng lahat ng nasa mesa. Ang kanilang mga paglabag. Ang kanilang mga bayarin. Ang kanilang mga lihim. Lahat. Nakakatalog sa masusing sistema ni Lola. May 2 paglabag si Mang Benjo ngayong buwan lang, itinuro ni Tatay Nestor. Parehong may kinalaman sa hindi nararapat na komento sa babaeng staff. Ang kanyang membership ay kasalukuyang nasa ilalim ng pagsusuri. Pagkatapos ng gabing ito, sabi ko, wala na iyan. Sa ibaba, tumayo si Mang Cardo. Tinaas ang kanyang baso ng champagne. Para sa isang toast. Kahit sa pamamagitan ng soundproof na salamin. Nakita ko ang kanyang bibig na bumubuo ng mga salita. Ang kanyang libreng kamay. Nagkikilos. Para saklawin ang silid. Ang sandali. Ang kanyang iniisip na tagumpay. Nagtotoast siya sa kinabukasan, sali ni Tatay Nestor. Nagbabasa ng labi. Sa husay ng isang tao. Na nagtagal ng mga dekada sa hospitality. Sa mga partnership na lumalampas sa mga hangganan. Sa tagumpay na tanging pangarap lamang ng mga mas mababang uri ng lalaki. Mga mas mababang uri ng lalaki. Ang parirala. Nasunog sa aking dibdib. Panggatong. Para sa mangyayari. Ang ginang Elena ay bihasa sa wikang Ingles, patuloy ni Tatay Nestor. Kahit na siya ay magalang na nagpapanggap na hindi. Para maiwasan ang pagtatangka ni Mang Cardo na makipag-usap. Napagdesisyonan na ni Ginoong Javier at Ginoong Luis na tanggihan ang kanyang panukala. Ipinaalam sa akin ng kanilang interpreter. Mananatili lang sila dahil sa kagandahang asal. Umupo si Mang Cardo. Sa palakpakan ng kanyang mga kasamahan. Nagtatamasa sa kanilang pag-apruba. Habang bumubulong si Carlita sa kanyang tainga. Isang bagay na nagpangiti sa kanya. Ang uri ng ngiti na hindi ko nakita sa loob ng 2 taon. Isinara ni Tatay Nestor ang kanyang ipad. Humarap siya sa akin. Sinabi sa akin ni Lola Valentina ninyo minsan na ang paghihiganti ay masarap hindi kapag malamig kundi kapag eksaktong temperatura. Masyadong maaga at nawawala ng epekto. Masyadong huli at nawawala ng kahulugan. At ngayong gabi, sabi ko. Ngayong gabi ay perpektong nakahanay. Eksaktong alas 9 side dice. Tumayo muli si Mang Cardo. Ang baso ng champagne. Mataas. Para sa isa pang toast. Sa pamamagitan ng salamin. Pinagmamasdan ko siya. Nagpe-perform para sa kanyang audience. Hindi niya alam na ang kanyang tunay na audience ay nasa isang palapag sa itaas. Pinagmamasdan siya. Parang isang pusa. Nagmamasid sa isang daga na hindi pa alam na nakulong na. Tiningnan ni Tatay Nestor ang kanyang relo. 5 minuto, ginang Aurora. Tumango ako. 1 beses. At lumingon siya. Patungo sa mga pinto ng dining room. Upang simulan ang huling yugto. Ng buhay ni Mang Cardo. Tulad ng alam niya. Lumayo si Tatay Nestor mula sa aking tabi. Sa mga hakbang. Sinadyang kalmado. Parang isang taong papalapit sa isang sumasabog na mitsa. Alam niyang hindi maiiwasan ang pagsabog. Ngunit pinananatili pa rin ang profesional na composure. Pinagmamasdan ko. Mula sa aking posisyon. Sa labas lamang ng mga pinto ng dining room. Habang naglalakad siya sa gitna ng mga bisita. Nakaupo ng may sanay na precision. Lumalapit sa upuan ni Mang Danilo. Na may bigat. Parang isang sheriff.
Naghahatid ng pasya. Ang bulong na ibinigay niya sa taingan ni Mang Danilo. Maikli. Marahil 5 segundo. Ngunit ang reaksyon ni Mang Danilo, agad at dramatiko. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Napakabilis. Naisip ko, baka himatayin siya. Pagkatapos, tumayo siya. Nang may ganoong lakas, ang kanyang upuan. Tumumba. Lumagabog sa kredenza. Isang tunog na nagpatalon sa lahat. Ang kanyang baso ng alak. Nakalimutan sa kanyang kamay. Halos matapon. Bago niya ibinaba. Nang nanginginig ang mga daliri. Si Mang Arturo. Nakita ang reaksyon ng kanyang senior partner. Tumayo. Hindi alam kung bakit. Ang isang buhay ng hierarchical conditioning. Nagpilit sa kanya. Gayahin ang mga kilos ng kanyang nakatataas. Pagkatapos si Mang Benjo. Desperadong hindi maiiwan. Bumangon ng napakabilis. Nanabangga niya ang kanyang tuhod sa mesa. Pinapanginginig ang salamin. Ang iba pang mga kasosyo. Sumunod. Sa isang alon. Bawat isa. Tumayo. Dahil tumayo ang lalaki sa tabi niya. Wala pa ring nakakaintindi. Na siya ang nag-udyok. Nitong bigla ang pagpapakita ng respeto. Si Mang Cardo lang. Nananatiling nakaupo. Ang kanyang mukha. May kalahating ngiti. Ng pagkalito. Ng isang taong hindi nakaintindi ng biro. Tumingin siya. Mula kay Mang Danilo. Patungo kay Mang Arturo. Sa mga executive. Nakatayo. Ang kanyang bibig. Bumukas. Sumara. Bumukas muli. Walang tunog na lumabas. Parang isang isda. Nawala sa tubig. Naghahanap ng hininga. Ng isang bagay. Nawala na sa kanya. Kinuha siya ni Mang Danilo. Yumuko. At literal na hinila ang kanyang braso. Tinaas siya. Nang may nakakagulat na lakas. Para sa isang lalaki. Na nagugugol ang kanyang mga araw sa likod ng mesa. Ano ang nangyayari? Ang boses ni Mang Cardo. May iritado na tono. Na ginagamit niya. Kapag hindi sumusunod ang mga bagay. Sa kanyang script. Ang boses ni Tatay Nestor. Napuno ang Salon Churchill. Sa uri ng kalinawan. Na nagmumula sa mga dekada. Ng pagpapataw ng atensyon. Sa mga espasyong dinisenyo para sa kapangyarihan. Mga Ginoo, si Ginang Aurora na Ruiz, may-ari at tagapangulo ng pamana ni Aurora Holdings, Inc., at may-ari ng Ang Piling Lupon. Ang katahimikan. Na sumunod. Napakakumpleto. Na narinig ko. Ang pagdaloy ng dugo sa aking mga tainga. Maging ang mga waiter. Sanay na maging invisible. Na natiling nakatayo. Sa gitna ng pagkilos. Ang tanging tunog. Ay ang matalim na paglanghak. Ni Carlita Montenegro. Isang paghinga. Na parang tumagal ng walang hanggan. Binuksan ko ang mga pinto. At pumasok. Sa aking dumain. Bawat click ng aking sapatos. Sa Italian marble. Nagbilang ng mga segundo. Ng dating buhay ni Mang Cardo. Hindi ako nagmadali. Ang sandaling ito. Ang lakad na ito. Ang pagbubunyag na ito. 4 na taon ko itong pinaghandaan. At titikman ko ang bawat segundo. Ang Balenciaga na damit. Gumagalaw sa akin. Parang likidong anino. Ang mga diamante sa aking tainga. Humuhuli sa ilaw. Mula sa bakarat chandelier sa itaas. Nagpapalitaw ng maliliit na bahaghari. Sa mga dingding. Ang mukha ni Mang Cardo.
nagsimulang magbago. Sa real time, isang masterclass sa psikolohikal na pagbagsak na pinagmamasdan ko na may malayo na fascinasyon ng isang siyentipiko. Nagmamasid sa isang eksperimento. Una, ang pagkalito. Ang kanyang kilay. Nakakunot. Habang sinusubukan niyang iproseso. Kung bakit nakatayo ang lahat. Para sa kanyang di simple na asawa. Na sinabi niyang manatili sa kanyang lugar. Ilang araw pa lang ang nakakaraan. Pagkatapos ang pagkaunawa. Ang kanyang mga mata. Lumaki. Habang naunawaan niya. Ang damit. Ang mga sapatos. Ang mga alahas. Lahat. Nagkakahalaga ng mas higit. Sa inaakala niyang mayroon kami. Sa aming savings. Sa huli, ang takot. Ang nakakasira. Lumalaking pagkaunawa. Habang sa wakas, nagkokonekta ang kanyang utak. Ang mga salita ni Tatay Nestor. Sa babaeng lumalakad. Patungo sa kanya. Ang kanyang bibig. Bumukas. Sumara. Bumukas muli. Walang tunog na lumabas. Parang isang isda. Nawala sa tubig. Naghahanap ng hininga. Ng isang bagay. Nawala na sa kanya. Ang kanyang kamay. Umabot. Para sa kanyang baso ng champagne. Sumablay. At natapon. Ang ginintuang likido. Kumalat. Sa puting tablecloth. Parang isang propesya. Ang reaksyon ni Carlita Montenegro. Halos kasing satisfying. Ang kanyang perpektong manicured na kamay. Lumipad sa kanyang lalamunan. Sa isang kilos. Na tila theatrical. Kung hindi lang ito totoo. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nag-iwan ng kanyang mamahaling makeup. Parang maskara. Laban sa maputlang balat. Umaatras siya ng kalahating hakbang. Pagkatapos ay isa pa. Sinusubukang lumayo. Mula sa sakuna. Na tinulungan niyang likhain. Matapos ang gabing iyon sa ang piling lupon, may iba na namang uri ng ingay ang pumuno sa aking buhay. Hindi na ang ingay ng pagtatalo o ng pagmamayabang. Ito ay ang ingay ng mga papeles. Ng mga abogado. Ng mga dokumentong nagtatapos. Isang kabanata. Naalala ko si Mang Cardo. Nakaupo sa opisina ni Atty. Ramon Fajardo. Ang aming abogado. Isang linggo matapos ang gabi ng paglalahad ko. Mas maliit siya tingnan. Parang kinulangan ng hangin. Ang kanyang mukha. Blanko. Walang emosyon. Hindi na siya ang Mang Cardo na mayabang. Ang Mang Cardo na punong-puno ng sarili. Para siyang isang anino. Ng kanyang dating pagkatao. Ang prenuptial agreement. Ang kasunduan na matamang-matama niyang inilatag noon. Na ipinagmamalaki niya. Na magpoprotekta sa kanyang mga kayamanan. Kung sakali raw may asawa siyang imang gagamit. Hindi niya ako kailanman tinanong kung mayroon din akong kayamanan na kailangan protektahan. Ang ironya ng lahat. Ngayon, malinaw na sa aming dalawa. Ngayon, ang kasunduang iyon ay isa ng nakakakilabot na biro. Isang papel na nagpatunay sa kanyang pagkabulag. Pinirmahan niya. Nang walang pagbasa. Wala na siyang lakas. Wala nang gustong ipaglaban. Ipinamigay niya ang kanyang karapatan sa halos 5 bilyong piso. Sa 4 bilyong 800 milyong piso. Ang mga nilalaman ng apartment, sabi ni Atty. Fajardo. Tinukoy niya ang isang bahagi ng dokumento. Kay Ginoong na Ruiz ang kanyang mga damit, personal na electronics, at mga muebles na dinala niya sa kasal. Ang salitang T kay Ginoong na Ruiz. Parang isang pabor na ibinibigay ko sa kanya.
ang pabor na ibalik ang sarili niyang gamit. Pinermahan niya muli, nang walang tingin. Tapos na siya sa laban. Tapos na siya sa lahat. May alok ako, sabi niya. Ang kanyang boses. Mahina. Hindi siya tumingin sa aking mga mata. Isang maliit na law firm sa Cebu City. Hindi sila interesado sa nangyari. Mabuti, sabi ko. Totoo iyon. Sa loob ko. Ayoko siyang lubusang masira. Gusto ko lang siyang alisin sa buhay ko. At bigyan ng nararapat na pagpahiya. Iyon lang. Tumayo siya. Naglakad patungo sa pinto. Pagkatapos huminto. Nakatalikod siya sa akin. Minahal mo ba ako kailanman? Ang tanong niya. Nakahang sa hangin. Parang isang huling pagtatangka. Tiningnan ko siya. Ang kanyang likod. Ang kanyang mga balikat. Na dating punong-puno ng ambisyon. Minahal ko ang akala kong ikaw, sabi ko. Ang boses ko. Kalmado. Walang galit. Walang put. Minahal mo ang akala mong dapat ako. Walang sinuman sa atin ang nagmahal sa kung sino talaga tayo. Umalis siya. Nang walang ibang salita. Hindi siya lumingon. Hindi na siya nagtanong. Iyon ang huling pagkakataon na nakita ko si Mang Cardona Ruiz. Ang pag-alis niya ay hindi naging kasing dramatiko ng kanyang pagbagsak sa angpiling lupon. Isang linggo matapos ang aming diborsyo. Nagkarga siya ng mga kahon sa isang inupahang van. Ang aming mga kapitbahay. Nagpapanggap na hindi nakikita. Pero alam kong pinagmamasdan nila ang bawat kilos niya. Si Aling Celia, ang kapitbahay namin sa ika-4 na palapag, ay naglabas pa nga ng limonada. Para sa mga residente na nagtipon para saksihan ang kanyang pag-alis. Ginawa niyang isang impromptu na party sa bakuran. Ang kanyang pag-alis. Isang palabas. Hanggang sa huli nang makita ko ang van na lumayo. Palayo sa aming kalye. May isang kakaibang pakiramdam. Ang puwang. Ang walang laman na puwang. Sa wakas, malaya ako. Walang mangkardo. Walang ingay. Walang pagtatago. Walang pagpapanggap. Ngunit sa paglisan niya, may isang puwang na naiwan. Hindi ko ito inasahan. Hindi ito puwang ng kalungkutan. O pagsisisi. Masasabi ko, ito ay isang puwang ng pagbabago. Isang pagbabago sa dating ako. Isang bahagi ng aking buhay. Nagtapos na. Ang kalayaan. May presyo pala. Hindi lang sa pera, kundi sa puso. Hindi lahat ng tagumpay ay matamis. Hindi lahat ng laban ay nagdudulot ng kagalakan. Minsan, mayroon kang napanalunan. Pero mayroon ka ring nawala. Kahit nasa gitna ng tagumpay, mayroong mga sandaling nagtatanong ako sa aking sarili tungkol sa nakaraan. Ito ay bahagi ng aking paglalakbay. Kung nakikinig pa rin kayo hanggang dito, pakitulungan akong magkomento ng isa sa ibaba para malaman kung mayroon pa rin kasama ako. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon para ipagpatuloy ko ang aking kwento hanggang sa huli, matapos ang lahat ng ingay. Matapos ang lahat ng sakit. May katahimikan. At sa katahimikang iyon, nagsimula akong muling bumuo. Muling humanap. Hindi na para sa iba, kundi para sa sarili ko. At para sa mga pangarap ni Lola Valentina. Pinili kong manatili sa aming maliit na apartment. Ang apartment na kinasuklaman ni Mang Cardo. Ang apartment na, sa kanyang paningin, ay simbolo ng aking pagiging simple. Ngunit sa akin, ito ay paalala ng aming simula. Ngunit hindi ko lang ito pinanatili. Binili ko ang buong gusali, hindi para sa kita. Hindi para sa kapangyarihan. Kundi para sa isang layunin, ang unang proyekto ng pundasyon ni Valentina de la Vega. Iyon ang pangalan ng aking pundasyon. Pinangalanan ko ito sa aking lola.
Ito ay magiging abot kayang pabahay. Para sa mga kababaihan na umaalis sa mga masasamang kasal. Mga kababaihan na tulad ko. Mga kababaihan na nangangailangan ng kung ano ang mayroon ako. Panahon. Panahon upang matuklasan ang sariling nilang halaga, madalas kong isipin. Kung paano kaya kung may ganito si Lola noon? Kung may lugar siya. Kung saan pwede siyang magsimula ulit. Nang walang paghusga. Nang walang pangamba. Patuloy akong namimili sa aking paboritong tindahan ng tela. Ang mga tindahan na malayo sa mamahaling bautike sa Makati. Patuloy akong gumagamit ng mga kupon mula sa mga pahayagan tuwing linggo. Dahil itinuro sa akin ni Lola Valentina. Ang yaman na walang karunungan ay lumilikha ng kahirapan. Ang mga gawin ng pagtitipid na kanyang itinanim sa akin. Ngayon, hindi na dahil sa pangangailangan, kundi bilang paalala kung saan talaga nagmumula ang kapangyarihan. Hindi mula sa pera, kundi mula sa pag-unawa sa halaga. Kapag pumapasok ako sa ang piling lupon ngayon, ang mga staff, ang mga kasapi, ang lahat, tumitindig. Hindi dahil sa takot o obligasyon, kundi dahil sa paggalang. Isang tunay na paggalang. Napanalunan ko ang aking lugar. Hindi sa pamana, kundi sa paglalahad ng aking tunay na pagkatao. Dumadalo ako sa mga business forum ngayon. Nagsasalita tungkol sa real estate development. Tungkol sa kalayaan sa ekonomiya ng kababaihan. Nakikita ko ang mga kabataang babae. Nagsusulat. Nagtatala. Habang ang kanilang mga boss, ang mga lalaking dating humamak sa akin. Bilang di simpleng asawa ni Mang Cardo. Pilit na nagpapanggap na hindi sila nang insulto. Isang araw, sa isa sa mga forum na iyon, lumapit sa akin si Mang Danilo. Ang kanyang mukha, may pamumula pa rin, ng kahihiyan. Nadala niya. Simula noong gabing iyon sa Salon Churchill. Ginang Aurora, sabi niya. Ang kanyang boses. Halos pabulong. Gusto ko ulit humingi ng tawad sa inyo dahil sa di. Mang Danilo, putol ko. Ang boses ko. Kalmado. Walang galit. Humigit kumulang 17 beses na kayong humingi ng tawad. Ayon sa aking kalkulasyon, o totoong pinagsisisihan ninyo, at magbabago kayo, o huminto na kayo sa pagsasabi niyan. Tumango siya, at lumayo, nang walang imik, pero napansin ko kinabukasan, na nag-promote siya ng 2 babaeng associate, sa kanyang law firm, si Carlita Montenegro. Siya ay naglaho. Ganap. Mula sa social scene. Matapos maghain ng diborsyo ang kanyang asawa. Ang huling balita. Nagtatrabaho siya sa isang bautike. Sa Tagaytay. Nagbebenta ng mga bag sa mga babaeng hindi alam. Ang kanyang kwento. Ang kanyang pinagdaanan. Ang pumalit sa kanya. Sa ilang charity committee. Ay maingat na nagtatala. Tuwing nagsasalita ako, natutunan niya ang halaga ng pakikinig sa mga tahimik na babae, ang mga dating nagtaas ng kilay, ang mga dating nagbulungan. Ngayon, sila ang nakikinig, sila ang nagtatala, ang mga aral ni Lola Valentina. Patuloy na umaalingaw-ngaw sa bawat desisyon ko. Sa bawat hakbang ko, ito ang bagong simula. Isang buhay na binuo ko. Sa aking sariling paraan, 1 taon. Isang buong taon na ang lumipas. Mula noong gabing iyon sa ang piling lupon. 1 taon na rin simula nang ako ay tunay na nabuhay. Tunay na huminga. May isang sobre na iningatan ko.
Sa loob ng 1 taon, ibinigay sa akin iyon ng abogado ni Lola, na may mahigpit na tagubilin. Hintayin mo, Aurora. Hintayin mo hanggang sa maintindihan mo. Noong araw na iyon, ang unang anibersaryo ng aking paglalahad. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang sobre. Ang papel sa loob. Manipis. Ang sulat kamay ni Lola. Nanginginig. Ngunit matatag. Binuksan ko ang liham. Ang bawat salita. Lumilitaw. Parang mga hiyas. Sa pinakamamahal kong Aurora, nagsimula ang liham. Ang pagiging simple ay hindi tungkol sa mukha o fashion. Hindi ito tungkol sa panlabas na anyo. Ito ay tungkol sa pagpapaubaya sa iba na ibunyag ang kanilang sarili. Habang ikaw ay tahimik na bumubuo ng iyong imperyo. Hindi nila tayo makikita. Dahil hindi talaga nila tayo nakikita. Ang mga lalaking tulad ng Mangkardo mo at alam ko kung ano siya sa sandaling ipinakilala mo siya sa akin, ay nalilito sa pagiging nakikita at pagiging mahalaga. Akala nila ang pagiging visible ay ang lahat. Naramdaman ko ang init ng luha. Unti-unting dumaloy sa aking pisngi. Hindi ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng pag-unawa, ng pagmamahal, ng koneksyon. Gamitin ang kanilang pagkabulag. Buin ang iyong kapangyarihan. Sa katahimikan. Sa mga anino. Hanggang sa ang iyong kapangyarihan ay maging hindi na maikakaila. Pagkatapos, tumayo sa iyong katotohanan. At panoorin silang lumuhod. Ang bawat salita ni Lola. Napakalinaw. Napakatumpak. Parang nakaupo siya sa tabi ko. Nagtuturo muli. At sa dulo ng liham, may ese, ang sulat kamay ni Lola. Nanginginig ng husto. Na halos hindi ko na mabasa. Ang Mangkardo na iyon ay isang inutil. Wasakin mo siya ng may gilas. Natawa ako. Sa gitna ng aking mga luha. Ang aking Lola. Hanggang sa huling sandali. Puno ng karunungan. At ng kakaibang tapang. Na kanyang ipinamana sa akin. Pinadala ko ang liham. Para ay frame. Sa isang shop na pagmamay-ari ni Aling Dorotea. Isang babaeng mga 60 taong gulang. Mukhang naiintindihan ng lola mo ang pangmatagalang laro, sabi niya. Habang maingat niyang inilalagay ang liham sa frame. Naiintindihan niya, sagot ko. Na ang pagiging simple ay isa lamang uri ng baluti. Ang pinakamahusay na uri. Yung hindi nila nakikita. Hanggang sa huli na ang lahat. Ngumiti si Aling Dorotea. Isang ngiti na puno ng pag-unawa. Ng karunungan. Ang liham na iyon. Ngayon ay nakasabit. Sa itaas ng aking mesa. Sa pamana ni Aurora Holdings, Inc. Bawat executive na bumibisita. Nababasa iyon. Marami sa kanila. Nanatiling nakatayo sa harap nito. Ang kulay sa kanilang mga mukha. Unti-unting nawawala. Habang nagtataka sila. Sino kaya? Sa kanilang buhay. Ang kanilang minamaliit. Ang mensahe ni Lola. Naging aking gabay. Naging aking kalasag. Ang kagandahan ng pagiging simple. Ito ay hindi tungkol sa hindi pagiging sapat. Ito ay tungkol sa pagiging higit pa. Kaysa sa nakikita ng mata. Ito ay tungkol sa lalim. Sa karunungan. Sa kapangyarihan. Na matatagpuan. Sa tahimik na puso, narito ako. Ngayon. Sa aking opisina. Sa pamana ni Aurora Holdings, Inc. Nakatanaw. Sa syudad. Ang syudad na tahimik na sinakop ni Lola Valentina. At ngayon. Akin na. Sa publiko. Ang pagiging simple. Hindi kailanman ito tungkol sa ganda.
o sa panlabas na anyo. Hindi. Ito ay tungkol sa pagiging sapat na invisible. Upang makita ang lahat. Habang walang ibinubunyag. Hanggang sa perpektong sandali. Ito ang aral na aking natutunan. Tama si Mang Cardo sa isang bagay. Masyado akong simple para sa kanyang mundo. Pero ang kanyang mundo, ito ay maliit. Napakaliit. Binuo sa mga pagpapakitang tao. Sa pag-aproba ng iba. Sa ingay. Sa mga label. Ang aking mundo. Ang mundo ni Lola. Ito ay binuo sa pasensya. Sa kapangyarihan. At sa perpektong tiyempo. Upang ibunyag. Na ang pinakasimpleng mukha. Ay madalas na nagtatago. Ng pinakamatalim na isip. Ang hustisya. Sa huli, ay natupad sa kanyang sariling paraan, hindi sa paraang akala ko, na magbibigay ng lubos na kagalakan, kundi sa paraang nagdala ng katahimikan, ng kapayapaan. Ang kapayapaan ay bumalik sa akin. Alam ko na ang bawat aksyon ay may katumbas na gaba. Ang mga ginawa ni Mang Cardo. Ang kanyang pagmamataas, ang kanyang pagkabulag, ang kanyang pagtataksil. Nagbalik sa kanya, tulad ng alon, pabalik sa dalampasigan. Ang pagbabago, ito ay totoo. Hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa akin. Hindi na ako ang babaeng tahimik na nagtitiis. Hindi na ako ang babaeng natatakot. Hindi na ako ang babaeng nagtatago. Mayroon pa ring mga sandali ng pagninilay, ng pag-iisip. Kung paano kaya kung iba ang nangyari? Kung naging mas vocal ako noon? Kung naging mas matapang ako? Mas maaga? Ngunit ang nakaraan, ito ay nakaraan na. Ang mahalaga ay ang ngayon at ang mga aral na aking natutunan. Tiningnan ko ang tanawin. Ang mga ilaw ng syudad. Kumikinang. Parang mga bituin. Ang lahat ng nangyari ay bahagi ng aking paglalakbay. Isang paglalakbay mula sa pagiging simple tungo sa pag-unawa ng aking tunay na kapangyarihan. Ang mansyon. Tahimik na ngayon. Hindi na ito kulungan, kundi isang santuwaryo, isang kanlungan, para sa isang babae, na natuto, na ang pinakamalakas na armas, ay ang tahimik na karunungan, at ang perpektong tiyempo, upang ipakita, kung sino ka talaga, at sa wakas, malaya na ako. Tunay na malaya, hindi lang mula sa isang masamang kasal, kundi mula sa isang buhay, na hindi sa akin. Ang kwentong ito, kwento ko, ito ay nagsasara, ngunit ang mga aral, ito ay nananatiling bukas, para sa inyo, para sa bawat isa sa atin, na maaaring matutunan, na ang tunay na kapangyarihan, hindi palaging nakikita sa mga magarbo o sa mga malalakas na tinig. Minsan, ito ay nakatago sa katahimikan, sa pagiging simple, at sa puso, na natutong umunawa kung ano ang tunay na mahalaga. Ang paglalakbay na ito, mula sa pagiging simple tungo sa pag-unawa ng aking tunay na kapangyarihan, ay nagdala sa akin ng isang kakaibang katahimikan. Isang uri ng kapayapaan na mas malalim pa sa mga kayamanan. Hindi ito ang wakas ng lahat, kundi ang simula ng isang bagong pagtanaw sa buhay. Ang mga saloobin kong ito, marahil ay nananatili rin sa inyong puso. Hindi ko alam kung mayroon ding mga katulad na karanasan na nagtago sa inyong buhay, ngunit kung mayroon, malaya kayong magbahagi.
Ang bawat kwento ay may sariling pakiramdam at aral. Kung nais ninyong pakinggan pa ang iba pang pagninilay tulad nito, o kung mayroon din kayong kwento ng karunungan sa likod ng katahimikan, sana isamahan ninyo kami sa Tahimik na Ganti. Ang video na ito ay isang kathang-isip na kwento na hango sa mga karanasan sa buhay. Hindi ito ginawa upang husgahan ang sinuman, kundi upang maging tahimik na paanyaya sa pagninilay tungkol sa buhay at sa pakikitungo natin sa kapwa. Ang mga tauhan, pangalan, at lugar ay walang kaugnayan sa tunay na buhay at binago upang hindi makapinsala sa kaninuman. Naway makatulong ang kwentong ito upang kahit saglit ay maalala mo ang sarili mong buhay at ang mga mahalaga sa iyo.